Kristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Sa ating ebanghelyo, natunghayan natin ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo, ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Isa to sa mga kakayahan ni Jesus, hindi lamang bumuhay ng patay, hindi lamang magpagaling ng karamdaman, kundi bahagi ng ating sinasampalatayanan na kaya rin ni Jesus na tayo palayain sa bawat demonyo at masamang espiritu na umaalipin sa atin. Kung atin titignan ang sabi, maraming ginawa si Jesus ng araw na iyon. Hindi lamang nagpagaling, hindi lamang nagturo at nagpakain, kundi kagaya ng aking nabanggit, nagpalayas ng masasamang espiritu. Sa natural na antas, ang mga napagaling ay inaasahang magiging mapagpasalamat. It is expected that being freed from the evil spirits, those who have been healed would be thankful and appreciative. Pero alam natin na kakaiba ang siyang nangyari. Pwede nating sabihin na mga pinagaling ni Jesus, mga taong walang utang na loob. Tunay na ang pagiging mapagtanaw ng kabutihan ay isang bagay na dapat nating kamtin habang tayo'y naglalakbay sa ating pananampalataya. Ito daw po yung unang bagay na dapat nating maunawaan. Isipin ninyo, hindi unang maging mabait, kundi ang unang inaasahan sa atin, magpasalamat, to be grateful, to live in gratitude. At ito ang siyang unang gamot upang tayo mapalayas sa masamang espiritu. Alam niyo, maraming mga taong hindi po naman nangingisay, hindi naman nagbabago boses, hindi naman lumalakas ang katawan, pero parang sinasaniban ng masamang espiritu. Paano kapag hindi na tayo marunong magpasalamat? Alam niyo, aminin ko po sa inyo, malaking bahagdan ang ibinibigay ko personally, akin po ito. Malaking bahagdan po yung binibigay ko doon sa bawat kakayahang makapagpasalamat. Kaya alam niyo, minsan malulungkot ako, yung po tagay madaling makapagpalungkot sa akin pag yung tao, ingrato. Kaya yung mga bata po natin, kahit yung mga batang nakakasama ko sa kalye, ang unang tinuturo ko matapos ang po at opo, magpapasalamat. Bakit? Sapagkat sa pagpapasalamat, hindi lamang tayo nagiging mabait. Sa pagpapasalamat, nagbubukas ang ating isip na ang lahat ay biyaya. Kaya kapatid, kung hindi ka laging marunong magpasalamat, baka sinasaniban ka ng masamang espiritu. At kapag sinabi mong, si Father naman, nakakalimutan ko lang at yun ang mas nakakatakot. Dapat bahagi po ng ating buhay yung pagpapasalamat. Because real thanksgiving should always lead to thanks-living. Ang daong daw marunong magpasalamat, nakikita yun sa pamumuhay. And the more we are grateful, the more we become human. Alam nyo, may aso po kami si Kisses. Kapag po mas malapit po siya kay Father Giovanni, kasi hindi siya pinapalo. Ako po, pag umihi siya, pinipitik ko po talaga yung ilong. Kaya takot si Kisses sa akin. Pero kapag pinapakain po siya, naku, tuwan-tuwa po si Kisses. Aso na ho yan, ha? O doon din niya sinasabi yung thank you, pero kapag inabutan namin siya ng pagkain, ay yung kanyang buntot, galaw ng galaw. Ibig sabihin, hindi lamang siya masaya, baka siguro gusto rin niyang magpasalamat sa amin dahil pinakain namin siya. Aso na po yan. Pero paano pa kaya kapag tao? Sabi po ng isang psychologist, the more we are grateful, the more we become human. Bakit? Sapagkat tanging tao lamang ang marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya kapatid, paalala, kapag hindi ka na marunong magpasalamat, hindi ka lamang sinasaniban ng masamang espiritu. Kapag hindi ka na marunong tumanaw ng utang na loob, baka hindi ka na tao. Because the more we are grateful, the more we become human. Sapagkat tanging tao lamang
ang marunong tumanaw ang bawat kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sabi nila, ang isang taong marunong magpasalamat, bawat biyaya ay sasapat. Pero ang taong ingrato, walang biyaya na magkakasya. Kaya sa misang ito, lagi natin bantayan ang ating mga sarili. Baka po sinasaniban na tayo ng masamang espiritu dahil hindi tayo marunong mag-thank you. O kaya naman, dahil hindi na tayo marunong tumanaw ng utang na loob, malungkot, baka hindi ka na tao. Amen.